Magandang panahon po mga ka-tax. June 2 uli, 2012 at ito uli inyong ka-tax ETM. Paki-share naman ito at ipa-link ninyo ito sa inyong mga email addresses at sa inyong websites. Ha? Pwede ba? Para makatulong tayo doon sa iba mga ka-tax at yung mga ibang yan na hindi nakakaabot o nakakarating dito sa Maynila ay malaman nila kung ano ang kanilang gagawin. So mga ka-tax, pagpatuloy natin ang pag-aaral natin. Sabi kasi dito sa ginawa ng BIR, ang daming inconsistency dito eh. Itong LN na bago, kasi itong LN na bago, kailangan ninyong malaman to. Kasi ito gagamitin sa inyo. Kailan gagamitin? Ito nakasulat ha. For 2009 and of course 2010 and of course 2011. 3 taon. Okay. Alam mo, kaya nagkakamali at nagkakamali ang mga revenue officer kasi hindi ho consistent. Hindi consistent po yung pagkakagawa ng itong regulasyon na to. For example, pupunta po tayo sa page 2. Ayan. Dito sa page 2, ang sabi, merong ka raw 30 days from receipt of the LN para magbayad. Ayan, maliwanag. Sino yung magbabayad? Yung taxpayer. Dahil doon, pag nagbayad ka, entitled ka. Ayun, nakasulat na hindi magbayad ng surcharge, interest at penalty. 30 days. Tapos dito, sa mga sumunod na na regulasyon nila within the teka lang, nahanap ko mga ka-tax yun daw revenue officer ay dapat umaksyon, i-resolve yung LN, itong LN na hawak-hawak natin within 30 days from receipt. Sino ba unang makaka-receipt? Halimbawa, January ngayon. January ngayon. So, ibig sabihin, na-receive ko ng January 1. Ako yung revenue officer. Meron akong 30 days to resolve yung issue sa LN. Pag hindi ko ni-resolve, sabi dun sa rule, kakasuhan ako ng BIR. Nandito po yun. I-ano ko sa inyo. Nahanap ko lang mga ka-tax kasi medyo bakit pinahanap dito? Pwede pala rito. Fine. 30. Okay, nasan yung 30? Ayun, 30. Okay, 30 uli. 30%. Ayun, liwanag Doon sa una nating binasa, ito kailangan i-resolve niya yung from receipt. So kung na-receive nung revenue officer ng January 1 at na-deliver yung LN, kailangan by January 31, na-resolve niya na. Ibig sabihin na follow niya yung rules and regulation at nalaman niya kung tama o hindi tama yung LN. Tapos, kung yung revenue officer na ito ay napadala yung LN ng January 10, definitely merong hanggang February 10 yung taxpayer to pay the deficiency tax. Kung nung January 31 na-resolve na tama o hindi tama yung LN, di definitely kung ano man yung ginawa ng taxpayer ay ma-overshadow nung ginawa ng revenue officer. Ito po yun, Alam mo, mali itong itong procedure. Siguro dapat ito within 30 days from the lapse. Within 30 days from the receipt of the LN of the taxpayer. Para hindi walang overlapping, walang pikunan, 'di ba? At maganda rin po dito mga ka-tax. Gusto ko sanang i-share sa inyo. Itong nasa page 10. Ayan.
Okay, itong page 10. Kasi pinagmamalaki ng mga ibang CPA na magaling daw sila sa sa ganito, sa tawag na Philippine Auditing Standard. Tanong ba natin, ginagamit ba ng BIR ang Philippine Auditing Standard? Yan o, maliwanag. Ayan o. Ang ginagamit po ng BIR ay Revenue Audit Memorandum Orders, hindi po Philippine Auditing Standards. Kaya pag ang isang CPA po gumamit ng Philippine Auditing Standard, mali na po. Dapat po ang gamitin ay Revenue Audit Memorandum Order kasi ito po ay batas. Para hindi po mamali ang yung financial statement at yung mga tax returns ninyo, yung VAT summary list ninyo, at kung ano-ano pang mga dokumentong sinasubmit sa BIR, ito po ang gamitin nyo. Ha? Punta lang kayo, libre naman niya. Pumingi kayo dun sa Records and Management Division ng BIR. Sumulat kayo, humihingi kayo ng kopya. Yung existing yung pinakabago. Kasi yung luma, hindi na pwede. O kung gusto nyo, bumili kayo ng kopya ko. Meron po ako niyang binebenta. At available na po yan. So, kung gusto po ninyo, pwede kayong bumili sa akin. Through email. Sandali lang, hinahanap ko. Books. Wala na ata. Meron po ako niyang libro na pwede ko pong ibenta sa inyo. Actually, yung mga kasama ko, yung mga naka-attend ng seminar sa akin, meron silang sarili. Tingnan ko nga kung mapapakita ko sa inyo. Ito po yung aking libro. Yan. At ang pinaka-latest po niyan, ano ba laman yan? Dapat makita nyo kung ano laman eh. Oops, hindi yan. Mali. Ito po ang laman ng Ramo. Ayan. Nagkamalihan. Revenue Audit Memorandum Order. Ayan po ang laman. So, ang objective po niyan, ito po yung objective ng Ramo. At lahat po ng report ng BIR must be made after, base dyan sa report na yan. Okay? Nire-required po. Ito po ang purpose ng audit ng BIR. So, kung gusto nyo pong magkaroon ng kopya, pwede kong kayong bigyan ng kopya libre basta bibili kayo ng librong ito o ito. Itong Successful Tax Practice Roadmap at itong Template Against BIR Assessment. At saka number 2, bibigyan ko kayo ng kopya basta ila-like ninyo, i-share ninyo at saka i-announce, i-email ninyo sa mas maraming tao itong aking Facebook. Facebook.com/kataxetm. So, yun lang po ang may tutulong ko sa inyo mga katax at sana ay mayroon kayong natutunan sa araw na to. At ulitin ko lang, makakatanggap kayo ng Revenue Audit Memorandum Order e-book basta't bibili kayo ng ito, Successful Tax Practice Roadmap o kaya itong Template Against BIR Tax Assessment. At number 2, dalawang dapat yung gawin, i-like ninyo, i-email ninyo, i-announce ninyo, i-share ninyo ang facebook.com/katax.etm. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Katax ETM. See you later.